Marami sa atin ang may kailangan ng motor lalo na ngayong mga panahong may pandemya. Ngunit pangunahing problema ang pera pambili nito miski nahulugan. Diyan na ngayon papasok ang Rusi para abutin ng mga taong tight ang budget ngunit kailangan magkamotor. Bigyang silip natin ng isang automatic ng Rusi at alamin kung sulit ba ito sa murang halaga. Rusi Passion SC125. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe and hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. This is Nel Adriano and let's get right into it. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Rusi, Canlalay, Binyan, Laguna. Nandito tayo ngayon sa bodega nila. Kagaya ng marami nire-request and maraming nagre-request ng motor na to na bigyan pansin ko daw at mag-react sa isa na namang Rusi na motor, which is itong Rusi Passion na 125 SC125cc na motor na sabi nila medyo may pagkakahawig both sa Yamaha Mio I at saka sa Click. Sabi ko, bakit sinasabi nyo na magkamukha? Tapos nakita ko sa personal, ay siya nga. Hindi ko siya ma-identify kung may halo siyang Click and Mio at the same time, yung inspired look niya, no? Hindi naman natin masasabi na completely ginaya, pero sabihin na lang natin na inspired by Mio and Click kasi yun talaga yung nakikita ko on the first glance, yung first impression ko sa kanya. So simulan natin umpisa sa headlight. Fortunately hindi pa to activated, no? So titignan ko lang kung ano yung quality and kung masasabi ko ba na sulit siya on the first look kapag pumunta kayo sa mga kasa. So una is naka bulb type pa yung kanyang yung kanyang headlight. Bulb type halogen pa yung kanyang headlight, pero may park light siya na parang eye line, kung tawagin ng iba is eagle eye, na LED na, no? Meron siya dito yung park light niya. Tapos yung signal light niya medyo maliit na nasa gilid. Ito siya, LED na, maliit lang siya. Di ko sure kung kita to sa kalsada pag nakasalubong mo, pero LED na siya, no? Yung kanyang signal lights. Tapos may mga decals niya, very minimalist lang din. May branding na Rusi, pati dito sa gitna Rusi nakalagay. May konting lining lang sa tapaludo, may Rusi din na nakalagay. And kung kakapainin nyo yung kanyang fairings, a little bit malleable, medyo brittle na medyo malleable on the regular side. So medyo tinitignan ko sa fairings kapag ka malleable or nabebend kapag ka pinipisil, mas okay yung ganon, kasi once na mabunggo ka is nag-absorb siya ng impact and hindi siya kagad-agad mababasag, no? So ito nasa regular side, hindi siya sobrang lutong, hindi rin siya sobrang malleable, so nasa gitna. So on the regular side yung kanyang fairings. Naka cast wheel na rin siya and alloy daw to, so it should mean na matibay siya. Hindi pa siya tubeless, no? Hindi pa tubeless yung kanyang tires. Sa unahan ang size is 70 by 90 by 14 inches wheels ang kanyang offer. Naka telescopic fork, yan kanyang suspension. And pagdating naman sa brakes is naka disc brake siya, yan, disc brake. So
Naka disc brake siya dito sa unahan. Yung speedometer niya dito nakakabit. Ayan, naka gearbox siya. Okay, ito sa unahan, ito yung napapansin ko kung bakit nasabing medyo mukha ng MIUI. Ito, itong pinakaulo niya, parang MIUI talaga yung datingan para sa akin. Sabay yung Eagle Eye naman, yung parang Kiglay, doon na medyo nagmukhang click. Just on the looks looks muna yung pinag-uusapan natin dito. Pag-usapan natin yung mga medyo tipid na materials. So masasabi ko medyo tipid na materials. Una-una itong handle grip niya, nasa tipid mode yung yung goma na ginamit dito sa kanyang handle grip. Tapos pati yung buttons, medyo maninipis na plastic yung akin nakikita, pero good thing mga buttons niya is very easy to understand. Ito isa, pwede mong patayin yung ilaw during daylight kung gusto mo, makatipid ka sa gas. Pero sa ibang lugar is hinuhuli siya, mahigpit na pinapatupad na always on yung kanyang mga headlight ng mga motor natin. May push start siya dito sa kanan. Brake lever lang to, wala siyang clutch, automatic siya. Tapos ito agad makikita mo or napapansin ko is kamukha siya ng sa MIUI 125 yung kanyang panel gauge. Ganito yung MIUI 125. Maliban na lang sa signal lights, kasi ang nagustuhan ko dito, signal lights niya may indicator kung left or right. Sa MIUI kasi isang ilaw lang yun eh. So kahit naka left ka, kahit naka right ka, may ilaw lang na indicator na naka-open yung signal lights mo. Pero dito maganda kasi detailed siya. Mas gusto ko yung ganyan na pinapakita niya kung nakabukas ba yung kaliwa o nakabukas ba yung kanan, Tapos meron siyang park light. Pero ito, ang function nito kapag ka piniga mo yung brakes, tsaka iilaw yan, yung park light. So maganda rin na may indicator para alam mo kung gumagana yung park brake mo, brake lights mo, brake lights. Kapag nagbe-brake ka, iilaw yan. So may ilaw din sa likod, may ilaw din sa gauge, So makikita nung nasa likodan mo kung nagpreno ka ba. Tapos may fuel indicator dito, fuel gauge niya. May odometer, ayun sa gitna. Speedometer, very basic, Tapos merong high beam and low beam. Wala siyang engine check, wala akong engine check na nakikita. Sa kaliwa makikita natin may high beam and low beam. Tapos busina, yung busina niya ito parehas na sa mga Honda yung style, ganyang busina. Pati yung turn lights, signal lights niya, yung turn lights niya, Hindi ako masyado fan ng ganitong turn lights, kagaya ng mga sinasabi ko sa previous reviews ko, dahil may mga awkward angle na pag nagda-drive ka, hindi mo alam kung napatay mo ba or nakakaliwa ka ba or nakakanan, Hindi ako masyado fan, ng ganitong turn lights. Tapos disusi pa, of course, hindi pa siya keyless system, 125cc siya. Tapos ayan lang, very basic, kill switch and on. May lock din, so pwede mo siyang i-lock kung gusto mo. Yan, so ilalak mo lang siyang ganyan. Yan, nakalock na yung manibela, so hindi mo na siya maliliko, Wala na, dahil all stock pa to, and nakita nyo naman nasa bodega pa. Tinanggal na yung kanyang side mirror, pero side mirror niya is yung bilog, hindi pa siya dahon type, bilog pa yung kanyang side mirrors. Tapos may choke, alam ko choke tawag dito eh. Ayan, Ayan. Tapos may kill switch pala dito, so pwede mo siyang dito patayin. Wala siyang kill switch sa kanyang side stand. Yung iba kasing motor, kapag sinide stand mo na ganyan, mamatay yung makina. So ito, ang kill switch nito wala sa side stand, kundi nandito sa kamay. Tigas naman ng side stand na to, hirap anahin. So ang legroom niya, kita nyo naman, naka upright sitting position ako, so very comfortable ang hatid nito pagdating sa mga rides, and very generous din yung kanyang legroom. Yung step board niya, step through, so yan, meron tinatawag na gulay board sa mundo ng motor, mas kilala natin na gulay board, pinauso ni Sir Sak. Meron siyang sabitan dito, so pwede ka maglagay ng gamit and mga groceries, kung ano mang pwede mo isabit dyan na pinamili. May side pockets din siya na asymmetrical, yung isa is medyo malaki,
Yung isa naman is medyo mababaw. So pwede kang maglagay dito ng mga coins, easy access, ganyan, no. Kagaya sa amin, may toll gate na 2 piso. So pwede kang sumugot dyan, no, ng mga easy access. Sukli mo sa gas, di ba, pwede mo ilagay dyan. At the same time, dito sa kabila, medyo mas malalaking bagay naman. Pwede siguro dito ilagay hamburger, ganyan. Kung ano pwede mo ilagay dyan, no? Medyo mas malaki siya. Pwede kang maglagay ng pitaka, wag lang madudukot, no. Mga coin purse, pwede siguro dyan sa kabila. So ayun yung kanyang pockets, kung nakita ninyo. Isang mababaw at isang medyo malalim. Generous na rin. So ito pa isa sa mga napansin ko, meron siyang vent dito, no. Yung kadalasan sa mga Mio, pinapasadya pa na binubutasan dito para mahanginan yung makina. Usually yung mga kargadong Mio yon, yung ginaganon, para makasingaw siya, since air cooled pa siya, para makatulong na rin, no, sa pagiging efficient sa gasolina kapag hindi masyado na i-stress and umiinit yung makina. And for endurance, makatagal din siya sa long rides. So it is good na merong vent dito, ventilation, no, para lumamig, mapanatiling malamig yung makina. Sa gilid naman, ito, umpisahan natin sa brake lever. Maganda naman ang paint job ng brake lever niya. And sabi dun sa review ng mga matagal nang gumamit nito is medyo mahina ang kapit ng kanyang rear brake. So ayun yung isang bagay na dapat nyong tanim sa inyong mga isip para makabisado nyo yung brakings netong isang to. Meron siyang decals dito na very minimalist lang din, and meron naka-emboss na decals na nakalagay Rusi. Ayan, tas signal lights niya dito. Meron siyang mga fairings na parang iba yung ina-achieve niya, hindi masyado leather, pero parang maganda yung ano yun, parang carbon yung ina-achieve niya na looks, pero plastic pa siya. May mga style siya, yun, parang maliliit na triangle. Hindi lang siya basta plain. So maganda rin na nag-i-include sila ng mga ganong small details, nakakadagdag yun sa overall aesthetic ng motor. Kahit dito sa loob, ayan, nakikita ninyo, meron mga details na parang mga carbon yung itsura, yung ina-attain na looks. So ayan, stepboard niya, the regular side, may patterns para hindi madulas. Meron siyang stripes na ganyan para kumapit yung ating mga sapatos at hindi madulas. Tapos itong side stand niya, sabi ko medyo matigas. Ayan, medyo may katigasan. And meron siyang center stand kung gusto ninyo. Isa pa sa mga kagandahan is meron siyang kickstart. So in case of emergency na naubusan ka ng karga ng baterya, kagaya halimbawa nung nag-lockdown, marami na diskargang mga baterya, kung walang kickstart yung motor mo, tulak ka na parang kotse, or mas worst case scenario, abutan ka sa mga liblib na lugar na madiskarga yung baterya mo, mas maganda na may kickstart, no, para may backup tayo na pwede pa natin mapaandar yung mga motor natin, no. Unlike kung push start lang or electric start lang, pwede tayong matirikan kung saan na hindi na natin siya mapapa start. Unlike i-charge, no, pwede pa siguro umandar. Pero yun nga, in case of emergency, may pampalubag loob na kickstart. Tapos ito yung kanyang tapakan, foot peg for pillion ride para sa angkas. Maganda naman ang quality, may clicking sound, so it stays there. Pag nakasara, sarado lang siya. Kapag nakabukas, bukas lang siya, no, hindi siya umuuga. Pero sabi nung iba na matagal nang gumagamit, ito daw ang umuuga, itong kickstart. Kapag ka nasa humps ka, ganyan, parang umuuga siya. So dapat i-enhance pa nila yung pagkakamount ng kickstart. Naka monoshock naman siya sa likod. Yan, single shock or monoshock. May built-in na parang tire hugger na maliit doon. Tapos may naka-emboss na nakalagay Passion. Ayan, naka-emboss na emblem Passion SC125. Ayun yung pinaka-decals niya. Stylish siya para sa akin. Ang ganda ng pagkaka-design ng fairings niya. Ayun, kahit yung mga simpleng details na ganyan, no, napakagaling. Ito yung airbox niya, CVT. Tapos tapalodo, ayan, hindi siya masyado malapit, no, sa gulong. Pero maganda naman yung extension niya dito, so hindi na rin kakalat kung saan yung putik or dumi, alikabok, baha sa pillion ride. Yung iba kasi masyado maikli or masyado malayo to,
So tendency pwedeng kumalat kung saan saan yung dumi pag napadaan ka sa mga puddle, sa mga baha, no, pwedeng kumalat mga putik, no. Pero ito medyo neat naman yung design niya, and maganda, stylish yung kanyang tapaludo or fender sa likod. Ayan, no, parang sa click na halos na yung ganyang itsura. Merong silver dito, tapos nakakonekta siya. Yan, may ilaw din siya para sa plaka na LED na, yung kanyang ilaw sa plaka. And ano lang to, isang one whole piece lang yung assembly ng kanyang tail light. Hindi kagaya ng iba, kasi yung iba medyo nakakailang kapag nakahiwala yung turn signal lights or winker, kasi pwedeng may chance na mabali siya, di ba? So ito, less worry ka na kasi naka whole assembly na one piece yung kanyang tail light. Medyo maliit nga lang, no, pero LED na siya. Ayun yung signal lights niya. Ito naman yung brake lights niya, no. So lumalakas yan kapag nagbe-brakes ka. May reflectors din dito na maliit. So nakakadagdag din niya sa safety, dahil ang motor halos gatuldok na lang ang nakikitang ilaw kapag kagabi. So it feels good na merong mga small details na ganyan na kahit papano nag-a-add na maging visible tayo tuwing gabi, no. Pati yung kanyang grab bar para sa pillion ride is okay din yung pagkakamount, no. Matibay naman siya, hindi naman siya yung tipong hindi mapagkakatiwalaan. So reliable naman siya for me, and makapal, so very good na din, or nakakalubag loob na rin na hawakan ng angkas, no. Matibay naman siya. Ito yung sinasabi kong tire hugger na built in dyan. Tapos para mas neat is merong goma, hindi pumasok dun sa loob yung kanyang dumi. So meron din siyang regulator dito. Ayan, no, Euro 3 ready na siya. So yung mga unused gas, ayan yung regulator niya, no. So Euro 3 ready na tong isang to. And air cooled, ito yung fan niya. Cooling system niya is naka fan air cooled. Ayan, ganda rin ng style, no. Parang ganito yung style nung sa click, no, na may ganyan, may bars na nagmumukha siyang radiator na parang liquid cooled na, pero totoo is air cooled pa siya. Na isa pa sa napansin ko, manipis ang kanilang heat guard, sobrang nipis. Ito hindi malleable yung may ano mong term na kapag ganyan hindi mababasag, o hindi nga siya mababasag, pero ang comment ko is medyo manipis. No, kitang kita naman, no, ang nipis. Sobrang nipis lang niya, no, nung kanyang heat guard. Okay, sa likodan, ang kanyang gulong, ang size ng gulong sa likodan, meron tayong 80 by 90 by 14 na likodan na gulong, hindi pa rin siya tubeless. And ayon nga dun sa mga matagal ng user is medyo may kadulasan yung kanyang gulong. Naka-alloy na rin siya na cast wheel. Brand. Okay din yung kanyang gulong sa likod, no? Okay naman. Tapos pumunta naman tayo dito sa kanyang seat. So check na lang natin since may plastic cover pa siya. So ito is nakahiwala yung kanyang seat, nakahiwala yung kanyang susian para sa seat na andito. So kung magpapagas ka, medyo tatayo ka pa, tapos dito mo siya bubuksan, no? Malambot naman yung kanyang susian, hindi naman siya matigas. So very commendable din siya sa part na yun. Check natin yung seat cover since hindi ko makita doon dahil okay, medyo madulas tong ganitong seat cover, pero okay na din ang quality, no? Goods na rin. And nakita mo puting-puti yung pagka-plastic na ginamit dito, puti. Unlike sa mga usual na motor, yung iba is color black to. Sa kanya is puti yung ginamit niya. Ang fuel tank capacity is around 3.5 liters. So medyo bitin, no? To imagine na carb type pa to, so medyo malakas siya sa gas. Average fuel consumption will be around 32 to 38 kilometers per liter. So dahil carb type pa, asahan na natin na hindi siya kasing tipid sa gas ng mga FI na motor. Right? So ayan ang kanyang fuel. Tignan natin, medyo matigas. 3.5 liters of fuel tank capacity. Ito yung kanyang seat storage, no? So medyo manipis and mababaw.
I imagine this will be around 8 liters, no? Estimated ko lang yon since walang manual. Napakahirap pong humanap ng specs ng Rusi sa totoo lang. So, very effort talaga kung paano mo malalaman ng specs nito. At the same time, dito ikakabit yung baterya niya na andito. So, very safe naman siya sa baha dahil mataas. So, kailangan abutin muna ang upuan mo, lumubog hanggang upuan bago abutin ang baterya ng baha. So, very safe siya sa baha. And to think it is carb type, maraming mekaniko ang may kabisado dito, no? So that's the good side of it. Pero yun nga lang, medyo malakas ang kanyang fuel consumption. Ang engine oil capacity nito is around 800 ml. Okay na sir, yung price. So tatanungin natin dahil nakita nyo na nga yung overall specs and features ng motor na to. Kasama natin ngayon si Sir Chris Vasquez. Actually may YouTube channel ka rin, no sir? So pwede rin kayo mag-check sa YouTube channel niya. Chris Vasquez lang ba nakalagay? Ano po, Chris Vlogs. Chris Vlogs. Alright, so ipapakita ko na lang yung picture dyan sa screen. Tapos tanungin natin yung price. Sir, magkano yung price ng Rusi Passion SC 125? Ito po yung best seller namin sa mga automatic style. So, ang cash po nito is 46,000. 46,000. Yes po, negotiable pa po yun. Okay. Siya fix talaga na 46. Okay. And then, pag installment naman po, magda-down po kayo ng 5,000. 5,000, okay. Then, ang monthly po nito ay may term tayong 1 year, 2 years, and 3 years. Okay. So, depende po sa inyo kung ilang terms alam nyo. So, pag 3 years naman po, is ang monthly po nito is 2,200. 2,200. Monthly. Mm-mm. Then, may rebate siyang 300 if updated po kayo sa mga payment. Okay, okay. So, yan, Magiging magiging 1,900. 1,900 na lang, okay. monthly. Tapos kung 2 years, So, 2 years naman po is 2,925. 2,925. Tapos rebate din. May rebate na naman siyang 300 pag updated. Around 2,600 na lang. Apo. And then for 1 year naman, okay yung 1 year kasi short term. So, 5,115. 5,115. Then 50. rebate na 300 pag updated. So magiging around 4,800 na lang. Apo. So, Okay. ito po yung Passion is may available po siyang colors, mga anim. Anim po yung Colors, available 6 na colors. Opo. May glossy colors tayo, yung yellow, Yellow, red, and blue. blue. Then, Tapos, may tatlong matte color din tayo, matte black, matte black, matte gray, matte gray, and matte red. matte red. Okay. So tatlong glossy tsaka tatlong ano. Ang dami palang kulay, no. So kahit pang babae, pang lalaki. Yes po. Okay naman siya. So ayun, salamat Sir Chris sa presyo. So papakita ko lang sa kanila yung seat height. So around 5'3" ang height ko, kahit naka center stand siya, abot na abot. So i-recommend ko din siya sa mga female riders natin. And pakita ko na rin sa inyo ibang color variants na meron. So para naman sa ibang colors, so meron tayong color blue, merong color red, merong matte gray, tsaka yellow. Ayan, may matte black din, pero I think nandun sa baba yung matte black. So ito pa yung isa nila, yung royal, kamukha naman ng Mio Soul. Kung gusto niyo rin ito mapanood, just comment down below. So ayan yung Rusi Passion SC125 na marami nagre-request. Nandito tayo ngayon sa bodega ng Rusi. Marami kasi guys ang naghahanap ng Rusi na motor dahil hindi naman tayo lahat nakakaluwag-luwag sa buhay. Merong iba kasi na kailangan lang talaga nila ng motor, so naghahanap sila ng substitute na magagamit nila for the meantime na pwede silang itawid sa mga hanap buhay nila or pampasok sa trabaho. And dyan na ngayon papasok yung Rusi para sa akin. So iba tumataas ang kilay dahil nga ayaw nila ng Rusi or merong mga bad comments sila sa quality and stuff. Pero marami namang owners na nagsasabi na nasa pag-aalaga lang yan ng motor. So for me, naiintindihan ko yung mga tao nagre-request na mag-review ako ng Rusi. Hindi lang puro Big 4 yung atin nire-review, pati na rin yung ibang brands. Kaya pinagbibigyan ko sila, no? So kung Rusi pa lang yung afford mo ngayon, hindi mo dapat ikahiya yan, no? At least
na hindi naman maapektuhan ng ibang tao yung buhay mo kapag ka ikaw na lang yung pumapasok sa trabaho or kailangan mo talaga ng motor, no? So kung ito lang yung talaga afford mo, go for it, no? And nandito lang naman kami para ihatid yung mga information na gusto nyo malaman dahil gagamitin nyo yung pera para sa isang material na bagay na gagamitin nyo by means of medium din para kumita pa ng pera, kung pang businessman yan or pampasok sa trabaho. So I think that's it for today's vlog, and kung ano pa ibang Rusi na motor na gusto nyo makita, just comment down below. I'm always feeling kahit anong brand pa ng motor, branded or na sabihin na natin branded man yan or Rusi or kung ano mang iba pang motor ang gusto niyo mapanood, just comment down below. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye na. Shoutout ka ba, tol? Kung may shoutout ka, mga tropa mo. Shoutout ko na lang yung Hadi family. Hadi family, ayun. Tol, maraming salamat ha. Ayan, mga solid na sa akin, nag-a-assist sa akin lagi kapag mayroon na tayong Rusi na request. So yun lang, and don't forget to like this video, subscribe. Always keep it cool and ride safe always. Bye bye now.